Yep, hello, what's up guys? Welcome back to my another video. And etong video na to guys, pag-uusapan po natin yung medyo not medyo but nagte-trending talaga na usapin tungkol sa mga content creator dito sa Pilipinas. And dalawang content creators na have similar content and may kumbaga um may mga I don't know if you would call this dispute, pero marami kasing mga netizen nagre-react. And for me, I'm not a fan of these two content creators, no. I just knew them dahil nga nag-react si Boss Toyo, nag-react si Rendon, yung mga malalaking pangalan sa industriya, no. So, ngayon, ako hindi naman ako fans and I just wanted to give my honest opinion and and something ano yung reaction ko dito, ano yung masasabi ko tungkol dito sa issue na 'to. Now, regardless if you like it or not, it's okay. Kasi ganyan naman tayo sa social media, kung ano yung opinion ko, ilalabas ko 'yan. By the way, once again, my name is Bisyo Shante. Most of my content po ay nasa sport. Ginagawa ko yung mga especially sa boxing, mga combat sport. And at the same time, I'm also making a video like this, reacting on a social what's going on our communities, a little bit politics, and at the same time um sa mga sa social media. Okay? Now, let's start this. It's Stefano. Okay? Definitely some of you guys, most of you guys knows about who is Stefano. Na kung titingnan natin dito, meron siyang post last June 16, no? Madaling araw. He said, I've seen multiple creators copying my content at first. And at first, I found it fun and enjoyed it, but they started doing it frequently. I believe everyone has their own potential, and I'd rather see them create something unique instead. I just want them to know their limits and respect others' creators and creative process. So, wala naman siyang binanggit na pangalan dito, but meron lang nag-react, especially one of the big content creators na almost similar ng konteksto niya o yung content niya, or style. Now, base naman dito sa post niya, dito maraming sumiklab, kumbaga maraming nag-react din. And as what I've noticed, a lot of followers tinutukoy etong batang na si Ria Vlog, 'di ba? Ito yung ano nila, kumbaga ito yung pinagsuspesyahan niya na o kumbaga pinapatukuyan ni Stefano, 'no, na tungkol dun sa post niya. But for me, if I'm going to read the the what we call the post, wala namang particular na tao o isang content creator tungkol doon sa post niya. But may nag-react, meaning to say may guilty sila doon, no? I don't believe isa lang kumokopya, marami naman siguro. Now, let's go to the other side of the story, no? Kasi nga sabi nila, wala namang hindi naman original dito sa Pilipinas. Sinasabi nila na you influence people, so gagayahin ka nila, which is tama naman. Kumbaga, they look up to you dahil nga yun dahil ang mga pinagagawa mo sa social media. Nowadays, marami yan. Yung mga bata nanonood ng mga content ng mga influencer, ginagaya. And some of them are good and some of them are bad. So, gano'n ang kalakaran dito sa Pilipinas. Walang original dito unless if meron talagang tinatawag na
i-patent mo yung ano, yung content mo, 'no, lagyan mo ng trademark, lagyan mo ng, exclusiveness, parang parang gano'n. But mahirap 'yun, eh. Medyo ano, maano 'yun, eh, gagastos ka nun, eh, as a content creator. Pero I don't see any wrong about sa post ni Stefano, kasi wala naman siyang pinapatukuyan. Pero dito ako na ano guys, dito ako na binasa ko rin yung side sa kabilang side na eto, Reyes Vlog, search natin guys, Medyo naano lang ako kasi nga bata pala 'to si Rhea Vlog, 'yan. Is a 6-year-old kid and she had a lot of endorsement ba tawag natin dito or, let's say yung mga, endorser, yeah, let's put that way, endorser, yung mga imagine this, every day, almost every day meron siyang mga content na nilalabas, 'di ba? 'Yan. Oh, eto nakita natin si Boss Toyo, 'yan. So, let's try to look at the numbers dito guys. 730,000 likes. So, 730 followers. So, she's already going to a million. Medyo maganda yung takbo ng channel niya. We know for the fact naman yung bata naman kasi hindi naman kaya mag-edit yan. They cannot think about what kind of concept that they have. Wala silang ganong ability because at the 6 years old guys, ang iniisip nila diyan is laro, 'no? Laro, especially, hindi ka naghihirap na bata. Kumbaga, di katulad ng mga ibang bata nasa bundok na iniisip nila kung anong kakainin nila sa kinabukasan. Hindi siya gano'ng klaseng bata. So, sa tingin ko lang itong bata na 'to is she's enjoying what she's doing right now, 'di ba? Kaso eto lang ang problema ko, sometimes now we have to put the limit on when it comes to especially sa social media. Meron kasi tayong ano, tinatawag na responsible as a parent, meron tayong responsible exposure sa mga anak natin. We can post our children through social media, but not to the extent na kailangan mo na talaga silang pagkikitaan. 'Yun ang ano ko dun, kasi it's already border sa child labor kasi 'to, eh. If you look at how many posts in a week ang ginagawa ng bata and every videos na napa-publish nila, kumikita 'yan, right? And of course, plus sa mga endorser, 'di ba? Sa mga ginagawa nila, 'yan kikita talaga 'yan. Now my problem here is eto nga dito nagsimula yung issue na 'yan dahil nga ang tatay niya nag-react tungkol doon sa post ni, Stefano. Nag-react siya dahil pinapahinto daw, but 'di ko naman nabasa yung statement na pinapahinto. He's suggesting baka may mga potential pa, 'no? Kung babasahin mo ulit yung statement ni, Stefano, 'no, hmm, ang sa tingin niya, 'no, that everyone has their own potential and I'd rather see them create something unique instead. So kumbaga mino-motivate niya, 'no, ini-encourage niya na gumawa ng unique instead na mag-copying para mas lilitaw talaga yung kung anong meron sila, 'di ba? Pero sa Pilipinas kasi
kung ano yung trend, gano'n, eh, 'di ba? Okey lang sana for fun, but kumbaga kung ginagawa mo na siyang kasangkapan para kumita, medyo may ano na, may konting foul na rin, 'di ba? Although hindi naman siya patented, hindi naman siya ano, but delikadesa o respeto na lang kumbaga parang gano'n. And then marami naman nagsasabi na si Stefano na hindi daw original din, siya yung nagpaputok, eh, dito sa Pilipinas, eh, 'di ba? So, akin naman, etong kay, Rhea, yung parents, nakita ko yung video guys 'no, kwenentuhan ng tatay na mas napansin daw sila ni Estefano. Which is ang bata masaya, sobrang saya, tuwang-tuwa. And then later on, sasabihan mo yung bata na hindi na tayo pero hindi siya masaya yung si Stefano kasi nga dahil daw ginagaya yung content. So, moving forward, hindi na nila gagawin yung ganong klaseng content, 'di ba? So, ang reaction ng bata, medyo speechless siya nung time na yun, eh. Tapos tatanungin ng father na, "Anong nararamdaman mo?" 'Di ba, medyo para sa'kin ano, eh, irresponsible parents yung gano'n, eh. Napaka-irresponsible na especially pinapakita mo sa public 'no, yung reaction ng bata. Tapos sa sinabi mo na kumbaga ikaw yung, ikaw yung dahilan bakit nasaktan yung bata. Puwede mo naman sabihin siguro in a private na hindi pinapakita ng video. Kasi the reason why nababash yung bata, nadadamay yung bata, it because of that particular video. And meron ding post, 'no? They are not bashing the kids or they are not bashing Ria, but they are bashing the parents of this little kid, 'di ba? So kung tutuusin, Ria is very innocent kid, but because of the irresponsible parents na ginagawa yung kasangkapan yung bata para sa social media, content na pinagkikitaan din ng magulang, eh, ano na yun, kumbaga that's already a child labor kumbaga. Kasi kung titignan ko lang talaga guys, almost every day may post, may video content silang ginagawa, 'no? And supposedly etong bata na 'to, naglalaro 'yan, 'di ba? Maybe for now masaya 'tong bata na 'to kasi gusto niyang ginagawa niya kasi nga iniidolo niya si sino 'to, si Stefano. So, she's doing what talaga kung ano yung gusto niya, 'di ba? Pero without noticing na kumikita sila. I'm pretty sure may idea sila na kumikita pero that's not her goal. Yung goal niya is to enjoy. Oh, 'di ba? Now, dito tayo guys, papasok tayo dito kay Boss Toyo. Kasi nga nag-react si Boss Toyo. Ito, 'yan, play na. Biglang nag-bash, walang originality. Ang tawag sa inyo, Credit to the owner of this video, Sir Jov, tawag sa inyo mga kwang-kwang. Kung matapang kayo, puntahan nyo ako. Dito lang ako lagi sa museum. Mga tanga pala kayo eh. Hindi pang kagaya yun. Sa Pilipinas tayo. Hindi mo pag-aari ang Pilipinas. Tama naman yung sinabi ni Boss Toyo na hindi naman pag-aari yung content na yon, yung style na yon kasi nga meron, everyone can copy it. And I'm pretty sure yung ano niya, yung ideas niyan, yung konteksto o yung style ni Stefano is not original talaga sa kanya. Meron siyang pinaggagayaan din, 'di ba? But you have to put a little spice on this for you to be more creative. Right? So, patuloy natin. Kuwang-kuwang kayo. Kayo yung mga tao walang mararating. Eto live ata 'to, eh. Naka-capture lang ng mga netizen, eh. So, pini-play lang natin dito.
And first, una kong nakita talaga etong video na 'to, and I'm wondering bakit ganito mag-react si Boss Toyo. So kaya nga, I made a little bit research on this, kung ano pa talaga yung issue, and I found out na yun talaga ang dahilan. Um, may he is actually connected to to Ria because he is the booking manager. So he is merong business affiliation sa bata, kasi Boss Toyo, and that's why he defend the little kid. But in fact, para sa akin naman, that is also responsible pa rin yung pagiging ano niya, pag-defend sa bata, kasi hindi niya tiningnan yung both side. Hindi niya tinimbang, 'di ba? But of course, hindi natin masisisi kasi meron siyang interest sa bata. Dahil kumikita din siya sa bata, probably because he is a booking manager, right? Ha? Hirap kasi sa inyo. Hindi kayo gumagawa. Now, tumatanggap ng mga kritisismo si Boss Toyo at this point sa mga taong tingin nila na mali naman talaga yung ginagawa ng parents. 'Di ba? So, dito masasabi ko na medyo, kahit sabihin natin na nasisira si Boss Toyo sa mga netizen, wala namang pakialam diyan, 'di ba? So, he can still continue selling stuff or buying stuff or do some content, engagement pa rin 'yun, 'di ba? So, as a neutral on this issue, 'no, ang nagpapalaki dito ng issue is yung magulang ng bata. Not the kid, not Stefano, not Boss Toyo. Ang nagpapalaki, kumbaga ang nagpaputok o nagpapasabog sa issue na ito is yung magulang. They don't realize, or they are so dumb enough to do such thing na i-post ang kanilang anak, yung reaction ng bata after tinanong nila kung anong mafi-feel niya na pinagbawalan sila ni Stefano sa paggaya ng content, which is wala namang binanggit si Stefano sa post na yon na pagbabawal. He encourage, he actually recommend to do some unique style para mas ano ka naman, you will be kumbaga makikilala ka sa sarili mong style. Yun, I think that is my interpretation of that post. Although, like I said, wala naman tayong magagawa dito sa Pilipinas kung kokopyahin mo talaga yung style nila. But if you really wanted to excel based on your uniqueness, 'di ba? Then try to explore that. Ang kasamaang pangyayari ngayon sa netizen, sa social media, kanya-kanyang kampi yan, 'di ba? Ako as a neutral, may pagkakamali man si Stefano when it comes to publicly uh, saying na kumbaga yung sinasabi niya na ito yung exact word na sinasabi niya na I found it fun and enjoyed, but they started doing it frequently, no? Kumbaga sinasabi niya dito na uy, kumbaga always na ginagawa at ginagawang ano, I don't know, I haven't seen also here na ginagawang pagkikitaan, wala naman, 'di ba? Ang sinasabi niya dito, I just want them to know their limits and respect other creators. Etong banda na 'to medyo hindi ako 100% agree on this. Kasi wala tayong magagawa diyan, hindi natin hawak, 'di ba? Ang mas malaking issue dito is yung parent ng bata. Yun ang pinakamalaking issue. Yung video na yon na pinapaiyak ang bata sa harap ng camera for the content. Tapos later on, pina-delete because they realized that it was wrong. Mali, 'di ba? So the kid, walang kamuwang-muwang sa ginagawa ng magulang, no?
And a lot of people appreciate kumbaga nakikitan sa bata, na-appreciate yung bata, masaya, 'di ba, nai-enjoy. Pero yung magulang, kamo ang mas nag-e-enjoy. Kung babasahin natin diyan, may nabasa ako nga nag-quit nga ng trabaho yung tatay para mag-focus sa content ng bata. That's so sad, 'no? You're supposed to be providing your children, 'no, instead na sila yung ano, kumbaga ikaw yung magkakayod diyan, ikaw yung magbabalat ng buto para para ibibigay mo sa bata. Ang nangyayari kasi parang baliktad, eh, ang bata nagiging kasangkapan, ginawa mong commodity, ginagawa mong kasangkapan para kumita ka. Parang kumbaga ang bata ang nagpapakain sa magulang. That's harsh, 'no? That's the reality on your side, sa side nila sa parents ni Rhea, which is para sa akin hindi maganda 'yon. You can let the children go to that kind of industry, yung baga like an artist, so 'di ba, like a talent. Pero based on the video na nakikita ko dito, based on this channel o page, almost everyday kasi. Almost everyday ang post. So let's say for example, in a week, they work 3 times a week. So medyo nakakaano din 'yun. Yung bata medyo nawawalan ng ano, nawawalan ng kumbaga you're getting the rights sa bata ni Rhea na maglaro sa kapwa bata. Mm. Eto na, I think nakita ko na 'to, eh, 'yan, oh. Pero this is more on advertisement talaga, guys. And the reason why si Boss Toyo nag-react, of course, engagement, at the same time protecting the kid because he's managing the kid. Pero like I said, guys, sa mga business owner din diyan, guys, 'no, I would like to say na, you have to choose the endorsers as well kung wala bang nakakaapektong buhay na kumbaga, tulad 'to, ang karapatan ng bata. Instead na magtatrabaho ng maayos yung magulang, hindi na magtatrabaho ng maayos dahil nga sa bata na lang sila nakatuon. So, ang bata na nagbibigay. Sad to say. Again, guys, I'm not a fan of Stefano and I'm not a fan of Rhea. I'm not a fan of Boss Toyo. This is only a reaction o my opinion sa issue na 'to. Alright? So, anyway, guys, that's all for now. Thank you so much for your time. And if you think you like this video, please click the like button. And I have a YouTube channel. You can actually like that YouTube channel or subscribe. And we're maybe more of this kind of video and sport, boxing and combat sport, guys. Thank you so much. Once again, this is Pisho Shante. Bye for now.